Mga Karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, July 19 po ngayon, araw po ng Biyernes. So, ito, update ulit tayo. Everyday naman nag-update tayo sa mga ongoing project natin dito. Meron nga lang po tayong konting isasama rito sa ating content vlog ngayong araw po. Meron pong nag-comment about po dun sa PVC panel. So, disclaimer, hindi naman po natin kinokontra yung kanyang comment. Bali, magbibigay tayo ng disadvantage at saka mga advantages at saka onting suggestion dito sa kanyang mga tanong. So, shoutout po kay sir or ma'am. God bless po sa inyo. So, malaking bagay po itong inyong comment kasi para yung awareness din po ng ibang gumagamit ng PVC panel. At saka syempre, magbibigay din po tayo ng pros and cons regarding dito. So, ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Ito yung ating third project dito sa phase 3. Si Kuya Richard nagkasakit to eh. Kaya ngayon lang nakapasok ulit. Kuya Richard, good morning! Good morning! Kamusta kuya? Kaya na? Okay na. Dito tayo sa phase 5. Meron tayong bagong sisimulan na project dito. Isang 54 square meter na Angeli. So minimum plot area 54. Interior or yung floor area is 42 square meter. Ito nga po pala mga karaos, overall, pero hindi lang isasama yung harapan na exterior at saka yung inlet corner na exterior. So single firewall po siya. So yun lang, hindi kasama sa contract. Bali, iwanan lang po namin na malinis to. Tapos yung pinaka natural ground level niya, lupa lang. So yun lang. Pero yung extension sa gilid papuntang likod, tapos yung buong interior, overall po yan. Overall renovation. So may nakapwesto rito ngayong araw. Bali, clearing lang muna kami. Tatanggalin lahat ng damo, then excavation. Excavation tayo. Yung ibang mga gamit dun sa project natin dito sa phase 5, yung ginawa natin, ililipat namin lahat dito. Yan, meron na tayong mga pamorma rito. Attendance muna. Si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning, boss. Tsaka si Marvin. Good morning. Yan, ano pa kailangan nyo rito? Tubig. Yan yung mga dadalhin natin mamaya. Tubig din. Yan, clearing. Lahat po ng kalat, damo, ilalagay rito. Yan, ilalagay rito. Siyempre, bago tayo maghukay ng foundation, ng wall putting at saka yung column putting natin, kailangan lupa muna. So, lilinisin lang muna nila lahat yan. Tapos, ito nga po pala ang structural natin dito. Bali, long span bonggola type lang. So, hindi po siya slab. Yan, hindi siya slab. Tapos, yung dito, may makikita tayong yero. Makikipag-usap tayo dun sa katalikuran niya na syempre, kapag nagasintada na tayo and mag-wall plaster, malamang matatanggalin na nila yan kasi may pader na. Ayun na. Abangan din natin to mga karops. Isa to sa mga kapupulutan natin ng idea. Itong unit na to. Bali, minimalist na black and white ang design and interior design nito. Tara. Dito naman tayo sa isang project natin. Yung unang project natin dito sa phase 5. Ito taon 2024. Angeli rin to. Yung kagaya doon. Ang kaibahan lang noon, may inlet corner siya. Ito nasa inner. So napagigitnaan po siya ng magkabilang bahay. Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Yan, bali kinakabit na ni Kuya Boy yung mga ilaw rito. Yan, tamang-tama, siya yung mga nag-electrical dito. Siya na rin yung magkakabit ng ilaw. Baka ganun na nga po yung magiging schedule namin lagi. Kasi ang taga-install namin po ng mga lamppost at saka yung mga finishing na mga pailaw natin si Master Jojo. Yan, marami yung ginagawa si Master Jojo. Galing siya rito kanina. So yung technique nga po pala namin dun sa lamppost, bago po ikabit, nakasalpak na yung mga bulb light nya. Kasi mahirap po ikabit yung mga bombilya kapag nandito, salpak na. Bali, ito yung gagamitin uli natin. Bali, drop light or down light kung tawagin. Bali, size, ano po to? Size 6. Hanapin nyo na lang po sa Shopee. Ilagay nyo ito, canopy, downlight, lalabas po yan. Tapos may mga sukat na po yan. So kadalasan in order namin size 6. Ayan po yun. Bali ito, di palit po to ng bombilya. Kung mapupundi, bombilya lang papalitan yung kaha. Nandyan na yan. Yan, isa-isa na po kinakabit ni Kuya Boy para pagka okay na lahat ng pailaw natin,
Si Kuya Dindo pa pupestoyin natin dito para sa retouching. Kasi ito na may kakabit natin na ilaw. Ito yung tinutukoy ko. Kasi baklasin pa to. Ikabit na yung bombilya rito. Yan. Para pag sinalpak doon, tapos na kagad, dire-diretso na. Ito yung mga nagawa dito kahapon. Yan. Yan. May ilaw na. And may exhaust pa na. Yan. Yan na. Isang ilaw lang pero ang ilaw na to 18 watts. Yung exhaust pa natin 12 inches naman po yan. So ito na yung kitchen counter natin. So dito yung para sa cooktop. Tapos yung sa lababo. Yan. Bali, ito na yung finish ng aming contract. May abang na po na ano rito. Linya para sa track light. Pag nagpa-bar counter si sir, alas okay na. Ito may linya na rito para sa outlet. Para ito sa ano to, sa range hood. Tapos may saksakan tayo rito. Sa rep meron na rin dito. At saka rito sa ilalim meron na cooktop. Halos kompleto na. Kompleto na tayo rito. Bali ngayong araw, schedule ko na to. Pupull out na po natin lahat ng mga gamit dito. Yung iba ililipat dun sa kaninang pinuntahan namin. Ayan, nandito si Ricky. Hindi ko magandang pang ano yung plat. Ayan, mahabol dun sa mga gamit. Plat na pala. Ayan. So, pag natapos to, kausapin ko si client kung pwede ba natin banggitin sa vlog kung magkano yung ganitong setup lang muna para may idea po doon sa mga nagpapagawa. So, isasama ko na rin sa contract yung paggawa nito. Kasi hindi naman ganito yung aabutan natin eh. So, ito kasi nakasetup na siya. Pagka itutuloy yung renovation, at least nakasetup na yung 9 branches ng ating breaker para po dito sa buong bahay na to. Tapos yung pag-ayos po nitong tulo na to, dati may leak problem dyan. So isasama rin po natin. So sa ngayon, ito na muna. Ganyan lang naman yung mga setup. Nagkakaiba lang naman sa mga design. Siyempre, naka-ready na to para sa bar counter, kaya dinimolish natin to. Naka-ready na rin yan para sa kitchen cabinet. So sa finishing carpentry, syempre yung ating bar counter. Tapos ang dami pang gagawin dito, ceiling, kwarto, installation ng tiles. At least safe na yung unit niya kasi may front and back extension na siya. So sa extension niya yan, industrial type na. Kaya ba, iwan ka muna namin? Okay. Sige, kaya na muna rito. Okay, tara. Bumalik tayo sa JKJ. Additional tiles para dun sa ina-install ni Louie. 3 piraso. Tara. Yan, dumaan na rin ako sa hardware. Bayad na tong mga exhaust pan na to eh. Yan, balansin na lang nila sa akin. Tapos bumili tayo ng tansi para dun sa layout nila Ricky. Tara. Dito yung motor ni Kuya Richard. Oo nga. Sige, sige. Louie, good morning. Ito yung tiles, we. Kay Master Jojo, good morning. Good morning! Yan yung nagkulang sa taas. Masyadong mataas yung yung header nito kaya nagkulang kami ng siroho. Pero kadalasan hindi na kami nagkakaroon ng siroho dyan. Pero good thing yan na medyo mataas. Tama-tama kasi mataas na tao po yung may-ari nitong bahay kaya kailangan mataas. Pero ito talagang mga kisame rito, hindi siya high ceiling. Below 3 meters po siya. Maganda sana sa mga kisame, nasa 3 meters. Pero ganun talaga yung turnover dito. Ayan, sinisimulan na yung ating bar counter. Ayan. Kailangan pa nga pala natin ng hollow blocks dito kasi ito tatanggalin to. Siguro mga ilang hollow blocks din. 1, 2, 3, 4, mga 5. O kaya 4, mga ganun. 4, 5. Kasi asintadahan to. Kasi itong part na to magiging TV console to. Then kakain pa kami ng konting space po rito. Onti na lang naman. Mga ganyan. Yan, bali ikakabit lang ni Louie yung water closet sa taas. Tapos kailangan mo ng tile grout na.
Yung tile grout, bali more on dark gray naman yung tile grout dito. Wala nang iba kasi yung sa concept po ng ating design. Gray, black, ayan, gray, black, and white. Yan, tapos yung water closet sa taas na binili natin, then yung tiles dito, then tutulong na siya rito kay Master Jojo. Pwede na rin sila magkabit ng kornisa dyan. Yan, bibilit pa tayo ng mga yung no more nail. Nakalimutan kong bumili kanina. Okay, daan naman tayo rito sa isang project natin. Tara. Adonis, good morning. Good morning. Ayan, bali laban na pa talaga yan? Laban na? Parang wala yatang kaaraw-araw. Ayan, bali nandyan si Adonis. Doon, palinis na lang. Baka maraming dahon ha. Sige. Ayan, bali si Adonis yung magmamasil yan gamit yung Bulkasil sa mga text screw, dugtungan. Siya na rin yung mag-apply ng epoxy primer at saka ng roof guard. Yan, lahat po ng gusto kong mangyari dun sa bubong, alam na po nila yan. Yan, tinuro na po natin lahat sa kanila. Tsaka lagi nyo na rin po yan napapanood dito sa aming mga video. Yun nga lang, itong likod nila madahon. Kasi may mataas na puno. Hindi naman na po natin kontrolado yan. Basta tayo, ma-waterproof natin at magmukhang bago uli yung bubong sa taas. Okay, ito na yung mga nagagawa rito. Napakalinis. Puti. Tapos si Kuya Richard, lumipat siya rito kasi yung isang tiles na lang, yun na lang hindi niya na ikakabit pa. Yan, halos pagka nakabit yan, tapos na. Bali, lalagyan niya na lang po yan ng sapin or palatandaan para hindi po maapakan. Yan ginagawa ni Bilog. All around the world. Yan, may nag-comment po kay Bilog, all around, all around yan. Yan, halos lahat dito sa renovation namin na alam niya na, kabisado niya. Nung wala kaming pintor dati, yan, sila yung mga kapalit. Pero mas preferred namin sila doon sa mga installation. Yan, doon po sila. Welding, installation. Yan, pwede rin sa tiles, pero sa tile setter natin, ayan, nandiyan si Kuya Richard, si Ricky, at saka si Bilog. Si Louie. Pero sila ni Adonis, ganun din, kaya rin. Yan, mag-isa niya lang po yung binabanatan or ginagawa. Tapos si Adonis nasa taas. Yung nga po pala, gagamitan ng blower. Yan, para yung matanggal yung lahat ng alikabok doon. Babalik po ako ng phase 5. Yan, nadagdagan na naman po yung iniikutan natin kada araw. Pero pagdating naman po dito sa pagdating naman dito sa project natin na to, mga ilang araw lang, matatapos na po namin to. Mababawasan na yung mga iniikutan natin. Yan. Dito tayo sa likod. Yan. Gusto ni Adonis. Sa taas, mataas na yung puno. Yan, kailangan request nila ma'am to at saka nila sir, may-ari ng bahay, paputulan nila. Mabilis mabubulok yung gutter nila. Pero maganda yung gutter nila kasi yung klibi ng gutter papunta talaga dun sa downspout. Yan, isang bagay din yun kung bakit yung mga gutter dito buo pa. Ayun, ang gaganda pa ng gutter dito. Pero iba yata, pinalitan na iba na Pero yung sa turnover, maganda pa. Yung sa iba, bulok-bulok na ibang ginagawa namin, kaya pinapapalitan ng stainless. Yun ganda pa. Pero mabubulok po yan sa dahon kapag nabarahan tong downspout. May ipon yung tubig, ayun na. Magkukos na yan ng pagkabulok. Yan, sa tayo? Sa phase 5 tayo. Hatid natin yung pansit. Tara. Yun kaninang umaga lang, Madam Morita. Ayan, nag-break time sila. Ayan, malinis na.
So kailangan ganito muna. As in malinis. Yung sa ocular, pasado naman sa akin to kasi walang masyado nakaumbok na lupa. Yan, Rick. Tansi. So nakikita ko yung weather natin ngayon. Parang ano pa rin, alanganin pa rin. Pero kailangan natin simulan to kasi walang pipwestohan yung mga walang pipwestohan yung mga kasama natin. So ito kasi naka-line up na sa schedule natin yan. Siguro kukuhaan na namin ng gate pass to. Ang hirap pa naman kumuha ng gate pass ngayon. Yan, kukuha namin ng gate pass para sa ceiling framing, insulation, yan para sa taas. So yan naman yung diskarte namin para pagka walang gagawin dito, pwede dyan sa loob. Ceiling framing, tapos sa electrical. Yan. Bali, nandito muna tayo sa bahay. Yan, inaasikaso ko yung gate pass doon sa bagong project natin. Yun nga lang, nakakalungkot na balita, nagkasakit yung nag-a-approve. Every Friday na nga lang sila regular na nag-a-approve ng gate pass. Nagkasakit pa yung BM. So ito, Xerox copy ng kanyang mga permit. Yan, nandito na, sticker, nandito. Yan, tsaka yung plano, ipapasa sa guard together nung ating gate pass. So ganun po lagi. Siguro ganun din naman sa ibang subdivision. Ang problema lang, yun nga, yung monthly natin, yung monthly HOA, updated din dapat. Kaso nga lang, paano tayo magbabayad kung wala namang magtatanggap ng bayad. So try natin na maipasok to. Siguro pagbibigyan naman nila, i-consider naman nila. So ito muna yung gagawin natin kasi hindi maganda yung weather. Tsaka ayoko rin ng ganito na wala nag-a-approve ng gate pass natin kasi nandun yung delay. Doon nag-uumpisa yung mga delay. So dadalhin ko na siguro to sa site mamaya, yung sticker pati yung tarpaulin ng building permit. So mamaya na lang siguro. Nahin ko na muna to dahil meron din tayong gate pass para sa phase 3 tsaka para dun sa block 24 natin sa phase 6 kasi may additional na ron, finishing carpentry. Tara. Morning, Chief. Padalawang kanto. Magpapa-approve. 14 Siguro yung yung HOA, baka pwedeng to follow ko na lang. Walang walang pagbabayaran. Tapos Ay, gagawa ng komisyon. paano anong diskarte? Parang ganito. Patingin niya ako. Okay, gagawa ng... Susumpa. Panunumpa. Okay, sige. So ganito lang, no? Opo. Okay. Kasi kasama natin yan pagpapa-approve, sir. Sige. Ano ba yan? Authorization ba yan? Or ano lang? Kuha lang ko yung... Nangangako. Ayan, kayo sige. na magbabayad. Magbabayad. Okay, sige. Salamat. Sila lang yung wala. Thank you. Hintayin ko yun, sir. Bago ko mag-sir. Gagawin ko na kayo. Sige. Si Mrs. Nakabudol na naman ng chocolate. Ganda ng weather natin ngayon. Basta wag lang uulan. Huwag lang ibabagsak. Huwag lang ibabagsak. Tapos kakamustahin na rin natin dito sa guard yung gate pass natin kung aprobado na ba. 14-18. Okay na po, approve na. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. Nasa phase 6 kami ni Mrs. Nagpasa din po kami ng gate pass dito. Dito na rin po kami magpapa-approve. Yung guard na nakaposte rito, siya na bahala dun sa GC nila, sa group chat. Yan, bali meron tayong ipapasok bukas na materialis dito, cabinet materials. Gaya ng plywood, yun lang naman ang malaki. Yan para dun sa mga overhead cabinet. Yan, daanan na rin natin si Kuya Dindo rito tsaka si Kuya Rigor. Dito tayo sa phase 4. Yan. Napakaputi na nung kisame natin. Kuya Dindo, good afternoon. Good afternoon! Yan, tsaka kay Kuya Rigor, good afternoon ba? Good afternoon, boss! Yan na. Yan, ito na nga po pala yung ginagawa.
Walang face mask si kuya, pero meron siya dyan eh. Yan yan siya. Yun na nga, sabi niya wag daw magagalit yung nanonood kung walang face mask. So conforme na nga naman po kasi talaga yun, pero meron po siya dyan. Ewan ko lang bakit talaga yung ibang mga pintor na gumagamit ng spray ayaw talaga mag face mask. Bali mamaya si Kuya Dindo palilipatin na natin doon sa phase 6. Magsisegregate siya ng gamit doon kasi bukas magdadala po ng mga gamit yung may-ari ron. Tapos hiwalay muna sila. Yung ginawa natin na trabaho doon sa phase 5, doon natin palilipatin si Kuya Dindo bukas, araw ng linggo. Nako, mukhang uulan na naman. Wag naman muna. Yan, ito safe na po tayo rito. Pati yung mga gate natin sa ulan, yan safe na safe. Ayos na ayos. Di na tayo makatagal sa loob gawa nung sa air compressor. Tara. Okay, nandito na po tayo sa may port project natin. Bali ito, interior lang ng second floor. Yan, bali yung nakita niyo yung video kanina, nakisuyo na lang po tayo kay Adonis dun sa taas. Yan, para hindi na rin po siya maabala kasi yung hagdanan, ibababa pa po natin para makaakyat ako tapos iakyat uli natin. So, ito. Yan, tinatapos na lang po ni Adonis yan. Bali yun na po yung mga nagaganap po sa taas. Tapos dito naman, ito na yung mga ginagawa ni Bilog dito. Itong bahagi ng wall na to, bali hindi na po siya pinturado. Ay, hindi na po pipinturahan yan, yung pababa kasi dyan po isa blackout na, madadamay na po yung baba. Bali ito naman pong pintura natin dito sa magkabilang kwarto. Freebies na po namin yan sa may-ari. Yan pa, freebies na po natin yan. Para just in case nga po na gusto nilang tulugan to, pagka nagawi sila rito, at least malinis na. Yan, pati yung mga kornisa. Bali, tatapusin na lang po yung pintura niyan kapag papipinturahan na po nila itong buong bahay. Yung isang tiles dito, yan na, okay na, nakakabit na. Kompleto na tayo. Bali, yung mga pintuan na lang po, ikakabit na lang po ito ni Master Jojo. Tapos lalagyan na lang po ng door tab yan. Ayan, bali, sagutin natin po yung comment po sa ating YouTube channel. Ayan, sagutin po natin bakit ito daw po yung lagi nating ikinakabit. Okay, bali step by step tayo. So, madalas na po itong mapanood ng ating mga viewers. Pero ito is yung klaro. Itong video natin ngayong araw. Yung kisame natin na to, pag sinukat natin, wala po siyang 3 meters. Simula dito sa flooring. So, sa standard sana na height, 3 meters. Pero dito po sa Lumina, ito po ay naglalaro na lang po yata ng mga 230. Bihira po kami maka 240 rito. So una mababa. Tapos yung yero natin, yung bubong, ang pagitan ng kisame nasa ano lang siguro. Nasa 20 to 25 cm. So ganyan lang. So ibig sabihin, kaya ko nabanggit yun, parang masyadong malapit po yung bubong at saka yung kisame. So yung air vent niya, yung airflow niya, hindi ho masyadong naglalaro. Kaya ang ginamit naming insulation dito, Hardiflex. Ayan, para matibay na. So Hardiflex insulation kami rito. Tapos, bakit PVC panel? Kadalasan po kasi sa mga Hardiflex board, maganda naman po talaga kasi nakakaluwag po siya tingnan. Pero ang diferensya, lagi po nagka-crack. No, kahit anong masilya gawin natin, kahit ang gaano kaganda yung masilya, it's standard, may gap, lagi po siya nabibitak, lagi po siya nagka-crack. So PVC panel naman, maraming advantage to. Meron din disadvantage. Siguro dun sa nag-comment, hindi niya nagustuhan yung kulay ng brown. So kanya-kanya naman po kasi kay
Kay client choice po ito. Itong combination. Actually, tingnan mo. Abot ko na. Walang ka-effort. Yan. Ganyan lang po kababa ang Kisame. So pag-usapan natin yung advantages nito. So advantage, less ka na sa labor. Kung nagtitipid ka, madali lang po ikabit to. Pag naikabit na, tapos na kagad. Hindi kagaya ng pag hardy flex board, pagkakabit, ang daming gagawin bago mapinturahan ng maganda. So isa po yun. Pero ang disadvantage nito, hindi po ganun katibay ito, kaya dapat ingatan. Kasi pag iyan po ay nagkaroon ng damage, mahirap na po ayusin. So ayan po yung disadvantage niya. Pero paintable naman siya. Ibig sabihin, kung sakaling balang araw, manawa ka sa kulay niya, pwede nyo po siyang pinturahan ng blackout. Tapos yung design, pwede nyo ipa-design sa pintor para makuha po uli yan. So isa po yan. Tapos sa advantage niya, hindi po siya nagka-crack. Hindi kagaya ng Hardiflex kasi masyado nga pong malapit yung pagitan niya, kaya lagi siya nabibitak. Tapos sa ilaw naman, kailangan po yung ilaw na ilalagay dito, dapat yun na. Kung sa Hardiflex magkamali ka sa fiber cement board, pwede mo pa po siyang retokihin, pwede nyo pa pang i-retouch. So ayun po sa nagtatanong kung bakit PVC panel din yung ino-offer namin sa client. Maganda rin po kasi ito, nakaka-elegante rin. Yung design na yan, mahirap makuha yan. Tutusin lang, napakahirap kunin ng pintor yan, yung design na yan. Baka singilin pa kayo ng pagkalaki-laki ng mahal para makakuha niya yung design. Pero sa PVC panel, hindi mo na po siya pipinturahan, ayan na kagad. So malakas din po siya maka-elegante. So naunawaan po natin yung nag-comment. So yung comment na yun ay hindi po natin kinokontra yung comment niyan. Natural po yun na may nagko-comment at may nagsasuggest. So maraming salamat pa rin po dun sa inyong comment. Wala nang handam nyo bilog. Huwag niyong tutularan to ha. Kailangan meron po itong wala may safety. Sanay na po sila dyan. Yan pala ang advantage ng may handrail dito. Yan din na double coat na lang po ni Bilog yung cornisa rito. So ito lang talaga mga rooms ang priority natin. Yan, para malinis lang po natin ma-turn over kay client. Tapos ikakabit na lang po nila yung ano rito, yung yung AC grills natin. Pati yung aircon, nakaano na rin po yun, nakasalpak na. Tapos may plano yata sila rito for Korean blinds. Yata. So pinigay ko sa kanila yung contact ni Sir Ricky De Losa. Bali sila na po mag-uusap. Tapos hinihintay ko na lang po yung pendant light natin dito. Meron din po tayo rito pendant light. Ay kakabit din po natin yung kasama yung sa contract namin. Tapos ito, pipinturahan na lang din po ng black, retouch na lang po siya. Doon po sa mga may idea pa kung mas maganda ba yung PVC panel or yung fiber cement board, pareha lang po silang maganda. So pareha rin po silang may pros and cons. So pareha. And depende na lang po kay client kung ano yung gusto nilang ipakabit. Pero ito na po kasi talaga yung nauuso ngayon. So kanya-kanya lang po tayong motive color and design. So hindi ko man nasagot yung lahat. Sana nakatulong po. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, maraming salamat nga po pala dun sa nag-comment, concern tungkol po dun sa paggamit natin ng PVC panel dito sa ating mga project. So mga karos, dagdag ko na nga lang po pala, malapit na po tayo mag 140k subscriber. Yan, sana umabot pa po tayo ng mas marami pa at madagdagan at umabot tayo ng mga nasa 200. Yan, onting hiling mula sa inyo, pag-share yung video. Huwag kalimutan mag-iwan ng like sa mga video na napapanood. So kita-kita na lang po uli. Paalam po muna. Tara!